Hazel's POV. Habang naliligo ako, may naramdaman akong parang bumubukas sa pintuan. Bigla akong kinabahan at biglang nanginig. Ang banyo namin nasa labas lamang ng bahay. Meron itong lock pero hindi maayos. Wag po, naliligo po ako. Sigaw ko para marinig ng tao sa labas. Inaakala ko magbabanyo to kasi merong dumadaan na tao rito para magbanyo. Pero nakapagtataka lang dahil gabi na. Binilisan ko ang pagligo dahil kinakabahan pa rin ako. Kahit tumigil ang pagkatok pero meron akong naaaninag na anino sa labas. Kaya mas talo akong kinabahan dahil wala ang mga kuya ko at magulang dito. Patuloy pa rin ako sa pagligo nang biglang bumukas ang pinto dahil sa pagkakasipa. Agad kong tinakpan ang hubad kong katawan at nakita kong lalaki nakangisi habang tinititigan ang aking buong katawan. Kaya napaupo ako sa nginig at sinubukang takpan ang katawan ko. Umalis po kayo, naliligo yung tao. Sigaw ko at kinuha ang tuwalya. Mga alis pero hinarangan niya ako. Hinawakan ang aking kamay. Bitiwan mo po ako. Galit na sabi ko habang nakatitig sa mata ng aking tiyuhin. Shh, Hazel, ang ganda mo talaga. Kinilabutan ako sa kanyang sinabi at sinusubukang pumiglas. Pero tinulak niya ako sa loob ng banyo dahilan upang matumba ako at natanggal ang tuwalya na nakatakip sa aking katawan. Even your body is beautiful. I want to shit you until you scream for more. Nanginig ako at umiling lang ng umiling. Dahan-dahan akong napaatras at siya na may papasok. Inihanda akong sarili bago lakas na loob siyang sinipa at napadaing ito sa sakit. Nagkaroon ako ng pagkakataong tumakbo pero di pa lang ako nakakalabas. Nahilan niya ng buhok ko kaya't napahawak ako dito dahil sa sakit. He kissed me in my face, sa aking leeg at sa buong katawan ko. Sinubukan kong pumiglas, sumigaw, pero walang nakarinig sa akin habang binababoy ako ng lalaking nandito. He raped me. My tito raped me. Huwag mong susubukan magsumbong kung ayaw mong patayin ko ang mga kapatid mo. Sabi nito tuloy ang lumabas ng CR. Ako na may umiyak at tumagulhol doon. Days, weeks, months, and years have passed. Tuluyan kaming umalis sa bahay na yon. No one knows about sa nangyari doon. Our house before, malayo sa ibang kabahayan. Medyo magubat dahil maraming puno. Konti lang dumaraan dahil madilim doon na parte. Kaya't sa nangyari sa akin walang tumulong. At dahil din ako lang ang tao sa bahay because the day that they left, may pinuntahan. Pagkatapos itong kwento ko kay Jordan, ang lahat, galit na galit ito pero pilit niyang pinigilan. I will make his life like a shit. I will chase him. Pagsisisihan niyang ginawa niya sa'yo, Hazel. I promise that no one can hurt you and your siblings. Today is Saturday at ngayon kami gagala. Di ako nagpa-apekto sa lahat. They think that I'm happy. They know that I'm a happy girl and also, they know that I'm strong. That's why, ipapakita ko sa kanila na maayos lang ako. Kahit sa bawat kong ngiti, sakit ang kapalit. Babies, are you ready? I asked them. Tumango sila pero si Henry umirap. Stop calling me baby. I'm not baby anymore. He said kaya natawa ko at pinisil ang ilong niya. You're still my baby, Henry. Kaya please hayaan mo na si ate. Sabi ko sabay nguso kaya tumango na lang ito at ngumuso din. Merong kumatok sa pintuan kaya agad ko tong binuksan. I saw him. Naka-black shirt at naka-short. He looked so handsome at nagbabagay ang kanyang suot dahil maputi siya. Tapos ka nang titigan ako? Napatikim ako dito at nag-iwas ng tingin kaya ngumisi siya. Ready? Malambing niyang sabi sa amin kaya tumango ang aking kapatid. Excited na lumabas sa bahay. Tahimik lamang ako sa loob ng kotse at kaya ramdam ko ang pag-aalala ni Jordan sa akin. Di ba niya sabihin sa akin alam kong naaawa to at yon ang pinakaayaw ko, ang kaawaan ako. I sighed again. Pinakinggan ng mga kapatid ko sa likod na tanong ng tanong at sobrang ingay. Minsan nakikisabay ako sa kanila. We eat in Jollibee and playing in the park at of course, naglalaro kami sa mall. Basketball ang kanilang nilalaro habang ako kumukuha lamang ng picture sa kanila. I saw how my siblings happy today kaya ang laki ng utang loob ko kay Jordan. Nakatulog sa loob ng saksakyan ang aking mga kapatid pa uwi dahil na rin sa pagod. Binuhat pa sila ni Jordan papasok sa loob. Nahihiyaman, iniyaan ko na to. Thank you for today. Ang saya ko at ang saya nila. Sabi ko habang nakangiti. At ngayon totoong ngiti na walang halong peke. You're always welcome, baby. Thank you. Sabi nito at saka ko hinila at yumakap sa akin.
Ilang buwan pa lang ay mas lalo ko napamahal kay Jordan, pati rin ang mga kapatid ko. At sobrang saya ko dahil nakulong ang tito ko, ang lalaking bumaboy sa akin. I know may kinalaman si Jordan sa nangyari kaya malaki ang pasasalamat ko rito. Di man mabilis maalis ang nakaraan, susubukan kong bumangon para sa sarili ko. Di ko man maalis ang nangyari sa akin dati, alam kong balang araw magiging maayos ako. Hazel, baby? Napalingon ako kay Jordan. Eto na naman siya, naglalambing. Yes? Malambing ko ring tanong dito. I love you. I'm willing to wait until you said that words too. I smiled sa sinabi nito, kaya tinawakan ko ang kanyang pisngi. No need to wait because I know that I am already in love with you. I love you, Jordan Peter Ledesma. I said bago siya hinalikan sa labi. Hindi ito nakagalaw. Pakurap-kurap lang ang nagawa. Ha? Sabi pa nito kaya natawa ako. I love you. Sagot ko kaya ngumuso siya. Nagpipigil lang ito pero namula. Jowa na kita? Yes. Kumislap ang mata nito at napatalon. Hello po. Jowa ko na po ang babaeng kasama ko po. Hinila ko pa upo si Jordan dahil maraming tumingin. Nahiya ako at kinikilig. He hugged and kissed me. Mas lalo siya naging sweet at parang bata kung umakto sa harap ko. Ang cute niya. Hazel's POV. Nagising ako, nakatanggap ng magandang balita. Leia is awake now, kaya't dali-dali ako nag-ayos upang pumunta doon, kasama sina Jeremiah, Lian, Maya, and I. Di mawala ang ngiti ko kasi today, magiging kompleto na kami. I hope maging maayos ang di pagkakaintindihan na Jeremiah and Leia. Where are you going, ate? Henry asked me kaya ngumiti ako. Your ate Lillian is now awake. I will visit her in the hospital at saka binilin ko na kayo kay tita. Tukoy ko sa mama ni Maya. Henry just nodded before kissing my forehead. I bade my goodbye to them before leaving in our house. Magkasabay kaming apat, papunta doon. JM was nervous habang nasa biyahe kami. Panay ang hawak niya sa aming kamay, kaya pilit namin siyang pinapakalma. Is Leia not mad of me? She said nervously, parang maiiyak na. JM is the most iyakin in my friends. Of course she's not. Magiro na sabi ni Maya, the boyish and my friends. Narating namin ang ospital ang tahimik. 4 na oras ang biyahe namin because Leia confined in Tacloban Hospital. The reason why sometimes lang kami makapunta. Pagpasok namin sa private room ni Leia, inasikaso siya ng mga doktor. Agad kaming lumapit kina tita na umiiyak dahil sa saya. Leia? Mahinang sabi ko habang tinitingnan siyang nakangiti. I am thankful dahil wala na kaming pasok. May pasok kami pero dahil malapit ang graduation, nag-aanda sila sa aming card. At ang graduating naman practice ng practice, habang kami clearance lang inaasikaso. Napatingin ako sa phone ko dahil sa pagtunog nito. Baby, I miss you already. I smiled na makita ang message niya and I think he's pouting right now. I miss you too. I text him back. How's your biyahe, baby ko? What a sweetie man. It's good. Nakarating na kami and I saw Leia here. She's awake na. I miss my friends already. That's good. Take your time with your friends there and don't worry of your siblings. I'll take good care of them. I smiled while looking at his message at di ko maitatanggi. I am so in love with him na talaga. Oy guys, si Hazel natin may jowa na, oh. Sigaw bigla ni Maya kaya't napatakip ako agad sa aking phone. May pa I miss you pang nalalaman. Ay! Sabi pa ni JM na nasa tabi ko. Lagot, ngumingiti na mag-isa. Kunwaring kinakabang sabi ni Lillian kaya't napatawa ko. Sino yan? Baka naman chika. Pa-cute na sabi ni JM. Soon mga beshi, name mo na. He is Jordan Peter Ledesma, friend ng ex mong si Ken. JM? Sabi ko sabay peace sign kaya't inismeran ako ni JM. Oh, that man? He helped me before. He's a good man kaya I know aalagaan ka niya. I smiled at her. Nakwento kasi sa akin ni Jordan na she met my one friend, JM. He also said that JM was crying that day. I feel bad when I heard that because she's my friend, pero hindi ko siya masisisi. Hoy, Hazel! Napasigaw ulit ako dahil sa sigaw ni Maya sa mukha ko. Kwento ko naman na nagpapasaya sa'yo, Hazel. Biglang sabi ni Lillian kaya tumango ako. Jordan, he is a good man when we first met. He helped me sa nambastos sa akin. Nagulat sila sa aking sinabi. Nabastos ka? Halos sabay nilang sigaw. Tahimik pa ka natutulog si Leia. Mahinang sabi ko. I'm awake. Continue your story.
I heard they said, kaya't gumiti ako at tumango. Nabastos ako that time kasi 'di ba? May trabaho ako, he helped me. Binagbogan yung mga lalaki, mga B. Nagulat ako as in. Tapos he's the first person who saw my breakdown. Tapos sa daan pa, he said, don't said anything. He just hugged me and that time, I feel very safe in his arms. I smiled remembering that scenario. And that time, inatid niya ako sa bahay. Grabe yung kaba ko. Ang daming nakatingin tapos doon na nagsimula yung aming love story. You're so happy while talking about him. Ngayon lang kita nakitang ganun kasaya, Hazel. Napatingin ako kay Maya sa kanyang sinabi. Siya ngayon nakangiti na kaya ngumiti na rin ako. Totoo. I saw in your hazel eyes that you are in love. Sabi naman ni JM. Ano ba guys, wag. Iiyak ako niyan, sige kayo. Sabi ko at kunyaring naiiyak. Wag kang umiyak, Hazel. Mas lalo kang papangit niyan. Inirapan ko naman si Maya dahil sa kanyang sinabi. At least may jowa ako. Asar kong sabi sa kanya. Di mo sure, baka may jowa bells na din ako. Ha? Asar niya ulit. Baka ex na, Maya. Sabat ni Leia kaya't napatingin kami dito. Di naman ako sa JM para ipagyabang ang ex. Sagot ni Maya kaya nasapak siya ni JM. Sinali niyo pa ako, mga buwisit kayo? Sabi nito sabay nguso kaya hindi namin napigilang matawa. I love you. Napatingin ako sa phone ko dahil tumunog ito. Tapos I saw his message appear the moment I opened my phone. Earlier, I saw a girl. She was crying kaya't nilapitan ko. She said na naniniwala siya that's why hinanap namin ang parents niya. I hate seeing girls crying. I don't want to see them crying. Napataas ang kilay ko sa kanilang chat. My boyfriend is so good pero may naisip akong kalokohan. So what if a girl cried because of us? She likes you and she wants to be your girlfriend. What will you do? Chat ko dito. Agad siyang nag-reply sa akin gaya ng inaasahan. I will explain to her that I don't love her. In good ways, maybe masasaktan pa rin siya but I know that girl deserves better. I know that girl can find a man who will love her unconditionally. Ang sasabihin ko sa kanya na ikaw lang ang mahal ko, na ikaw lang ang gusto ko. I stared in his message. This man made me feel of him more. What if that girl is obsessed with you? Tapos she hurt me physically. What will you do? I texted him again. I don't want to see you hurting, baby. I'd rather want to see her crying than to see you hurting and crying. At baka makain kong sasabihin ko na I don't want to hurt girls. Baka ako mismong makasakit sa kanya. Help me, Lord. Hulog na hulog ako. Visit na Jordan yan. Kakalmahan mo lang, please. Excited akong umuwi sa bahay because I already missed my babies. Babies ba talaga, Hazel? Ako, pinalolo ko mo. But of course, miss ko na rin si Jordan. I badly want to hug and kiss him. Iba talaga pag in love. Ngiti-ngiti lang. Asar ni Maya sa sasakyan. Pero di ko na to pinansin at hinayaan na lang. Ay, hindi na mamansin porque in love? Ngiti lang ang sinagot ko kay Jim. Si Lilian and Leia ang naiwan sa kanilang lugar. Mas gusto kasi ni natitang nandun sa Leia para makapag-relax. Sumama si Lilian because gusto raw niyang makasama si Leia at makapag-relax din. I know that something's off of Lilian but I know we don't want to ask her kasi gusto namin siya ang kusang magsabi sa amin. Hours have passed, nakauwi at nakarating na kami. Unang hinatid si Maya at sabay naman kami ni JM because malapit lang ang bahay namin. Pagpasok ko sa bahay nakita ko ang mga kapatid ko. Tumatakbo pa palapit sa akin. I miss you, babies. I whispered while hugging them and kissing their forehead. We miss you, ate. Kuya Jordan, take of us. Ate, we play and play. Then he also cooked us. Napalingon ako kay Jordan sa sinabi ni Levi. This man, I really love him. Thank you. I mouthed him. He just nodded and smiled. I walked palapit kay Jordan. He just opened his arms, kaya dali-dali ako lumapit sa kanya at yumakap ng mahigpit. I miss you, baby. Malambing niyang sabi, sabay halik sa ulo ko. I miss you too, baby. I hugged him like there's no tomorrow. You call me baby. I chuckled because of his baritone voice. Mas lalo siyang pumogi. Today is our 1 year of relationship and today is my graduation. I already signed off as a senior high school. While looking at the mirror, I saw myself. I wore my sweetest smile at nakayanan kong makapagtapos kahit hanggang dito lang ako. It's still okay as long as nakagraduate ako. I am so proud of myself and I know he is proud of me and my siblings and friends are also proud of me.